Mga bro, kung hindi pa sapat ang mga nangyayari sa West Philippine Sea para pag-isipang palakasin ang ating depensa, ewan ko na lang. Kamakailan lang, isang Chinese Navy helicopter ang halos sumalpok sa isang Philippine government aircraft habang nagpapatrolya sa isang pinagtatalunang shoal. Kung hindi ito tahasang panggigipit, ano pa? Pero mga bro, hindi tayo magpapatalo, mas lalo tayong magpapatibay, at ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., tuloy ang ating military modernization, kasama na ang dagdag pang BrahMos missiles at ang inaasam-asam nating unang submarino. Kung sa BrahMos lang, hindi na bago sa atin yan, pero mas marami, mas masaya. Noong 2022, bumili na tayo ng $375 million worth ng mga anti-ship missile systems mula sa India, at ayon kay General Bronner, may paparating pa ngayong taon at sa mga susunod pa. Isipin nyo na lang mga bro, ang bawat isa sa mga hypersonic missiles na ito ay kayang lumipad ng mas mabilis pa sa tunog at sum-iron ng barko ng isang bagsakan. Kung may magtatangkang pumasok sa ating teritoryo ng walang paalam, pwede na natin silang bigyan ng mainit na BrahMos welcome. At kung akala nyo missiles lang ang pinapalakas natin mga bro, may pangmalakasan pang plano, at least 2 submarine ang balak bilhin ng bansa. Ito ang tunay na game changer, dahil kapag may submarine na tayo, ibang usapan na ang naval deterrence natin. Sa ngayon, puro surface ships pa lang ang PN, kaya madaling makita ng kalaban ang ating galaw. Pero kapag may submarine na tayo, bigla na lang silang magugulat, isang torpedo strike at tapos ang usapan. Huwag nating kalimutan, hindi lang ito laban ng Pilipinas, kundi ng lahat ng bansang naniniwala sa freedom of navigation at international law.